OHC adherents, followers, and subscribers. Inilabas ang mensaheng ito upang pangalagaan ang publiko at mapanatili ang integridad ng mga true followers or adherents sa katuruan ng konservatoryo. Maraming nagpaplano na magtayo ng kani-kanilang mga sekta gamit ang salitang Ophirian, Yahweh at Yahawashai. Sa muli, walang kinalaman ang Ophirian Heritage Conservatory sa mga grupo o taong yan. Wala pong itinatayo na sekta ang Ophirian Heritage Conservatory dahil ang pagtatayo ng mga relihiyon at sekta ay salungat at hindi naaayon sa unifying spirit ng Biblical Covenant. Para sa mga gumagamit ng Ophirian teachings upang magtayo ng kani-kanilang sekta, makinig kayong mabuti. Hinding-hindi maibibigay sa inyo ng kahit anong worldly registration ang spiritual legitimacy. Ginawa nyo pa rin ang Babylonian system. You are following your own spirits. Kung iniisip nyo na walang legal foundation ang OHC, kaya nagtatayo kayo ng sekta, nagkakamali kayo. To the contrary, OHC is protected by the highest law of the Republic of the Philippines. The state is even duty-bound to protect, preserve, and promote the Ophirian culture dahil ito ay isang heritage. Yan ang totoo. Kung inaakala nyo rin na illegal at kolorum ang mga ginagawang pagtitipon ng mga OHC followers, nagkakamali kayo. The Philippine Constitution guaranteed the freedom of every citizen to have peaceful assembly, freedom of expression, and freedom to exercise their spiritual beliefs and practices. Walang batas na nagbabawal sa pagtitipon ng mga tao na may shared cultural values, lalo na sa aspetong espiritual. Sa may mga alam sa batas, you know what we are talking about. In line with that, hindi kinakailangan ang corporate juridical personality dahil hindi naman layunin ng OHC ang magkamal ng pera at mga ari-arian. We just want the heritage back and embedded in the society at maging bahagi ng moral code ng bawat Ophirian from generation to generation. We repeatedly proclaim our dictum, no to religions, yes to the covenant. Walang mga sekta-sekta dahil yan ang dahilan ng pagkakahati-hati ng humanity. May isang preacher noon na nagsabi, wala daw sa Biblia ang Ophirian Heritage Conservatory. Sasagutin namin, hindi ugali ng OHC ang mag-claim ng kung ano-anong nasusulat sa Biblia para ipatungkol sa sarili at nang makahikayat ng mga believers. Gawain lang po yan ng mga sekta. Ngunit, for the sake of clarification, magsasalita kami ngayon. Hindi nyo kailanman maaarok ang spiritual foundation ng Ophirian Heritage Conservatory. Para sa inyong kaalaman, ang Knights Templar at Crusaders noon ay naririyan pa rin ngayon. Nagpalit lang sila ng pangalan such as quote-unquote defenders. Kung nag-i-exist sila, nag-i-exist din ang Heritage Conservatory. Ang identity ng Ophirian Heritage Conservatory ay nakaukit ng malalim sa Biblia ayon mismo sa salita ni Abba Yahweh. Deeply embedded mula pa sa Old Testament, ang OHC ay nakasandal sa mga propeta at hindi sa mga doktrina. Nasusulat ni Prophet Isaiah chapter 54 verse 17. No weapon that is formed against you shall prosper, and every tongue that shall rise against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servants of Yahweh, and their righteousness is of me, saith Elohim. Walang sandata na ginawa laban sa iyo ang magtatagumpay, at bawat dila na babangon laban sa iyo sa kahatulan ay iyong kukundinahin.
Ito ang pamana ng mga lingkod ni Yahweh at ang pagiging matuwid nila ay mula sa akin, sabi ng Elohim. Hindi po isang metaphor ang paulit-ulit naming sinasabi noon pa. Ang OHC ay servant at mensahero lamang. Hindi kami ang mahalaga kundi ang mensahe. Muling nagising at bumangon ang diwa ng heritage upang ibalik ang tamang pagsamba at kundinahin ang mga kamalian ng mundo. Sinabi din ng critic na walang word na Ophirian sa Biblia. For your information, inilarawan ni Prophet Isaiah ang paglutang ng servants sa silangan, kung saan sila ay mag-aawitan ng papuri sa Ama. Isaiah chapter 42 verse 10 to 12 and Isaiah chapter 24 verse 15. Walang ibang bansa at walang ibang grupo dito sa silangan ang nag-aawitan at ipinaglalaban ang tunay na pangalan ng Ama at pangalan ng Mesaya tulad ng inilarawan ni Prophet Isaiah. Tanging ang Ophirian Heritage Conservatory lamang, period. Gaya ng sinabi namin, kung may Knights Templar at Crusaders ang seeds ni Cain, mayroon ding conservatory ang woman's seed na iningatan ng Ama. We have been this way for thousands of years. At ngayon, ang servants ay ginising ng diwa ni Prophet Elijah para sa isang natatanging dahilan. Yan ang pagtutuos o reckoning ukol sa lahat ng ginawa ng spirit ni Canaanite Queen Jezebel. Pumapasok na tayo sa punto na kailangan ng manindigan ang mga bansa at sangkatauhan kung sino ang dapat sundan. Ang yapak ba ni Moses, Elijah at ng Mesaya? O ang yapak ng Canaanite Queen Jezebel with their false Greek Messiah? Nagigising na ang consciousness ng mga Chinoy. Dinudurog na nila ang krus ng korona. Dinudurog na rin ang Buddhism. Tinatanggal ang kanilang mga Buddha. Nililinis na ang kanilang bansa. Lahat alinsunod sa salita ni Prophet Isaiah na tatawagin ang sinim. Yan ang China. Isaiah chapter 49 verse 12, King James Version. Careful sa version na inyong binabasa. Ngayon, sa mga nagpaplanong magtayo o nagtatayo na ng kanilang sekta gamit ang mga banal na pangalan at katuruan ng OHC, alam nyong ayaw na ayaw ng OHC ng Babylonian system. Kung susuwayin nyo dahil gusto nyong pairalin ang rebellious mentality ni Pablo, well then, hinamon ninyo ang Great Commission na magkaroon ng unified worship ayon sa covenant. Here is our verdict. If you are not with us, then you are against us. Repent bago kami magsagawa ng spiritual reckoning sa inyo. Huwag niyong i-underestimate ang spiritual authority na ipinagkaloob sa Ophirian heritage. Ang sino mang hindi patatawarin ng heritage ay hindi rin patatawarin sa kingdom of heaven. Ang sino mang patatawarin ng heritage ay patatawarin din sa kingdom. John chapter 20 verse 23. If you forgive anyone's sins, their sins are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. Ito ang declaration ng heritage. Mariin naming kinukundina ang anumang hakbang na magwawatak-watak sa mga tupa at magkukulong sa kanila sa mga ginagawang sekta-sekta habang nilalason ng mga libadurang doktrina. No forgiveness for such offense unless you repent. Jeremiah chapter 23. Woe be unto the pastors that destroy and scatter the sheep of my pasture, saith Yahweh. Pangalawang authority, ang inyong igagapos sa lupa ay igagapos sa kingdom. Ang sino mang pakakawalan sa lupa ay pakakawalan din sa kingdom.
Matthew chapter 16 verse 18 up to 19. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my assembly, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking kongregasyon, at ang pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kakalagan sa lupa ay kakalagan din sa langit. Ang authority na ibinigay sa heritage ay binding both in heaven and on earth. Do not underestimate that authority. Kapag kayo ay nagmatigas, kukuha kami ng 2 witness alinsunod sa kautosang, thou shalt not bear false witness against anyone. Ihahain ng OHC ang spiritual excommunication proceedings. Local chapters, you are authorized to do this procedure. Naririto ang mga steps. Number 1, pagsabihan o rebuke muna ang nagkasala. Bigyan ng pangalawang pagkakataon. Number 2, kung magmamatigas pa rin at magpapatuloy sa gawain, ipaalam na sa buong kawan at bigyan ng final warning. Kung magpapatuloy at magmamatigas matapos ang final warning, gawin ang step 3. Sa harap ng buong assembly, proclaim in the name of Abba Yahweh and Messiah Yahweh na ang sekta, grupo at mga taong yan ay dinedeklara nyong excommunicated. Ang proclamation na yan ay binding sa kalangitan at dito sa mundo. Ang mga nagkasala ay ibibilang sa Gentiles. Cut them off from among you. Putulin ang anumang communication sa kanila. Matthew chapter 18 verse 15 hanggang 17. Mula ngayon, gamitin nyo ang ibinigay na authority upang mapanatiling dalisay at tapat sa kawan ang bawat isa. Note, ang authority na yan ay para lamang sa mga naghahasik ng ibang doktrina, nagtatayo ng mga sekta-sekta at nakikisali sa anumang gawain na magdudulot ng pagkakawatak-watak ng kawan. Huwag kayong tatanggap sa inyong samahan ng mga namamangka sa 2 ilog. Yan ang magiging mitsa ng kaguluhan. Alisin agad sa kawan ang mga taong susuway sa bilin na ito. You are spiritually authorized mula mismo sa salita ng Misaya. Kung baptized, tatagan nyo ang pananampalataya dahil marami kayong pagdadaanan. Huwag nyong kalilimutan na mismong ang Mesaya ay sinubukang tuksohin ng dyablo matapos itong mabautismuhan. Ang isa sa ipinangsilaw ng dyablo ay kayamanan ng mundo. Sa panahon natin, pera at kapangyarihan. Tandaan nyo yan. Matthew chapter 4 verse 8. Huwag hahayaan na makapasok sa kawan ang espiritu na pinagagalaw ng pera upang tuksohin at guluhin ang members. Yan ay demonic spirit na nasa katawang tao. Huwag niyong hahayaan ang pera na diktahan ang inyong mga diwa, salita at gawa. Ingatan na huwag kayong magka-issue sa pera dahil nakatutok sa inyo ang mga mata ng iba't ibang sekta. Kukutsain nila hindi lamang kayo kundi pati ang banal na pangalan. Tungkol naman sa pagtatayo ng foundation ng mga believers, kami ay naniniwala, malinis at mabuti ang inyong hangarin na makatulong sa mga kapatiran. You have the right intention but not the right time. Call it premature. Maaari kayong malagay sa hindi magandang sitwasyon. Ngayon, kung gusto nyong matulungan ang mga kapatid sa kagipitan, do so as needed. Kunwari, may na-hospital, nangangailangan ng tulong, make a circular message and be transparent.
gawin nyo ang pagtutulungan bilang magkakapatid. Maliban dyan, ayaw ng OHC na may mga taong mag-a-adapt ng OHC teachings sasama sa inyo dahil sa benefit ng foundation. Yahawashai never used material nor monetary incentives para lang sumunod sa kanyang mga turo. Sundan natin ang yapak ng ating Mesaya. Ang kailangan nating pagtuunan ng focus ay ang pagkakaisa. Palalimin at palakasin muna ang mga relasyon. Ang mga chapters ay para lamang sa scope of functions, pero wala talagang boundary sa pagitan ninyo. Walang competition or pagalingan sa pagitan ng mga chapters. What we want is cooperation. Ikagagalak naming makita na ang mga chapters ay nagtutulungan. Look after the welfare of one another na hindi kayo magbibilangan or magkikwentahan sa bandang dulo. Kung kayo ay magkakaisa, kayo ay mas magiging malakas. In unity, there is strength. Think about this. Where there is disagreement, arguments, and friction, then it is not inspired. It is not by man's own might, but by the power of the Holy Spirit. Stick to that. Hindi nyo pa lubusang mauunawaan sa ngayon ang malalim na dahilan nitong mga tagubilin. Hindi nyo pa kasi nakikita ang namumuo sa spiritual realm na kailangang maisilang sa physical reality. Ngunit in the future, kapag nangyari na, saka nyo palang mauunawaan ang lahat-lahat habang nire-replay ninyo itong video. Realization is always at the end. Ingatan nyo na huwag makagawa ng anumang hakbang na maaaring maging dahilan ng pagkakaantala or pagkakadelay ng pag-transcend ng nasa spiritual realm papunta sa physical reality. Alam namin, naghahanap kayo ng bahay-sambahan para kayong mga tupa na walang masisilungan. Pero huwag kayong maiengganyo na makisilong sa mga sambahan ng ibang sekta porket tumangkilik na sila ng OHC teachings. Dapat nyong malaman na ang lugar na ginagamit nila ay defiled. It is ceremonially unclean, marumi, ginamit sa idolatrous Babylonian worship, at ang grupo nila ay binuklod pa rin ng Babylonian spirit. Hindi riyan magdwell ang name ng Abayahawa. Sinasamba nila ang Ama sa kanilang mga labi, ngunit sinasalungat ang Great Commission ng Ama. Never kayong makibahagi sa kanilang ginagawa. You will be spiritually corrupted. You should remain without blemish. Bilang follower ng conservatory, huwag niyong kalimutan ang isang mahalagang pangyayari. Sinakop ng Romans ang Jerusalem at kinubkob ng mga Pariseo ang templo. Yan ang final blow ng mga Canaanites at Babylonians sa Levitical priesthood. Ngunit tandaan nyo lang ang salita ng Ama. Hindi niya hahayaan na tuluyang mawala ang glory na dapat ay para sa Kanya. Huwag kayong maiinip o makaramdam na nanliliit kung wala pa kayong sambahan. Tandaan nyo, buhay ang diwa ni Moses, buhay ang diwa ni Elijah, buhay ang diwa ng mga Levites, buhay ang diwa ng priesthood. Sa tamang panahon, maibabalik ang totoo at tunay na ceremonial worship na nagugustuhan ng Ama. Kung ano ang nakasulat sa Malachi chapter 1 verse 11, mangyayari. My name will be great among the nations, from where the sun rises east to where it sets west. In every place, incense and pure offerings will be brought to me, because my name will be great among the nations, says the Elohim.
Ang aking pangalan ay magiging dakila sa mga bansa. Mula sa silangan hanggang sa kanluran, sa bawat lugar, ang insenso at mga handog ay dadalhin sa akin, sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa mga bansa. Yan ang salita ng Elohim. Magkakaroon si Abayahawa ng heritage temple na pangangalagaan at poprotektahan ng bansa bilang national shrine. Ang templo ay pangangasiwaan ng priesthood, the model for all nations from the east to the west. Yan ang Great Commission kung saan tayo dapat. Sinasabi ko sa inyo, maglalaho ang mga sekta-sekta na yan na pinamumunuan ng mga false prophets and preachers ng Babylonian spirit. Matitigil ang mga stage show ng kanilang mga choir. Matatapos din ang kanilang mga walang tigil na bangayan, debatehan at pagalingan. They will all be like dust, vanished in the air. As in the days of Prophet Ezekiel, ganito ang nasusulat. Ezekiel chapter 13 verse 3. Thus saith Yahweh Elohim, woe unto the foolish prophets that follow their own spirit and have seen nothing. Ganito ang sinabi ni Yahweh Elohim, kahabag-habag ang mga hangal na propeta na sumusunod sa kanilang sariling espiritu at walang nakitang anuman. Finally, brethren, ang itinakda ay magaganap. Muling magbubukas ang House of David at walang pwedeng magsara. Ang covenant ay malalahad sa lahat ng bansa. Muling magniningas ang 7 lamps at muling uusok ang mga insenso. Ibabalik ng Ophirian Heritage Conservatory ang Levitical priesthood. No one can stop us. Lahat kayo ay magiging bahagi at saksi sa mga magaganap, the turning point in humanity. This is history in the making for the glory of the name of Yahweh and Messiah Yahawashi. Maging matatag kayo at tapat sa Great Commission. Stay focused. Yan ang mensahe ng Ophirian Heritage Conservatory. Today is August 18, 2020. Ang kapayapaan ay sumainyo. Be blessed. Shalom. I-reveal ko na sa inyo kung sino tayo sa 12 tribes. We are the tribe of Ephraim, and across the South China Sea is the tribe of Manasseh. Isaiah 31, ganito ang nasusulat. The days are coming when I will revive my covenant anew with the deflected Israelites and with the people of Judah of the house of David. So kung ang tinitingnan ninyo dyan ay yung version ng corrupted Bible, kinokorek ko ngayon, kinokorek namin ngayon. Ito ang nilalaman. The days are coming when I will revive my covenant anew. Sasariwain ulit. Kanino? Sa deflected Israelites at saka sa people of Judah. Kasi nahati noon ang Israel. Merong tinatawag na deflected Israelites. Yan yung 10 tribes, 11 tribes, at saka yung tribe of Judah. Naging 11 yun kasi andun Manasseh and Ephraim sa deflected. So ang naiwan is Judah. Humalo kay Judah ang mga remnants, yung mga survivors ng tribe of Benjamin. Na-explain niya ni Priest Simri kung nag-attend kayo ng Torah study. So i-renew ni Abba ang covenant. Verse 32, it will be the same covenant which I have given to their ancestors when I took them out of Egypt. Yung covenant na ibinigay
kay Moses nung inilabas sila sa Egypt, the same yun pa rin covenant na yun. Wala namang nagbago eh. Yun pa rin, i-renew lang. Kasi yung old covenant, ayoko nga tawaging old kasi wala namang new. I-renew lang. I-revive ang ibig sabihin, sasariwain. Nung panahon ni Moses, yung covenant niyan is a covenant written in lapis lazuli, which they have forgotten, though I was a father to them. Yan ang salita ni Abba Yahweh. Verse 33. But in the days to come, the laws of the renewed covenant that I will confirm with the remnant Israelites will be written in their minds and in their hearts. So pag ni-renew ang covenant, isusulat niya sa ating mga puso, sa ating mga isipan, in short, sa ating diwa. I will put my law in their minds and write it in their hearts. Then I will be their alahayab, and they will be my people. Yan po ang nasusulat sa Jeremiah 31 hanggang 33. Ituloy natin, 34. Chapter 31 pa rin ha, verse 34. No longer will they teach their neighbor or say to one another, know Yahweh, because they will all know me, from the least of them to the greatest, declares Yahweh. Kapag naisulat na yan sa ating mga puso at isipan, sa ating diwa, hindi na natin kailangang turuan ang isa't isa. Bakit? Kasi nasa puso at diwa na natin eh. Doon na isinulat, hindi na sa stone na kagaya noon. Pero ang nilalaman ay the same covenant, walang binago. Paano ko nasabi na walang binago? Yun ang sabi ng Messiah eh. I did not come to change the laws. Wala akong binago. I have come to confirm them. Verse 35, Yahweh said, He who appoints the sun to shine by day, who decrees the moon and the stars to shine at night, who stirs up the sea so that its waves roar, Yahweh the Alahayab is His name. Verse 36. Only if these decrees vanish from my sight will Israel ever cease being a nation before me. Only if the heavens above can be measured and the foundations of the earth below be searched out will I reject all the descendants of the Israelites because of the sins they have done, declares Yahweh. Kapag nasugat mo na daw ang kalangitan, yung kalawakan, at nakalkal mo ang foundation ng earth, ng mundo, tsaka pa lang daw pwede niyang itakwil ang Israelites. Ibig sabihin, hindi niya itatakwil forever talaga ang Israelites. Remember, pag sinabing Israelites, alin yan? Nahati yan sa dalawa. Deflected Israelites at saka yung Judah. Yung Judah ang naiwan sa House of David. Jeremiah chapter 3 verse 15. Ito ang nasusulat. Then I will give you shepherds with a heart like my own heart, who will lead you with knowledge and understanding. Ibig sabihin, bibigyan kayo
ng mga elders, bibigyan kayo ng mga leaders, bibigyan kayo ng mamumuno na ang kanyang puso ay katulad ng puso ni Abaya Hawa. At siya ay bibigyan ng kaalaman at pagkaunawa. So kung ang taong nagsasabi ay wala ng covenant, sinisipa ang covenant, at Holy Spirit daw ang sinasabi niya, pero kung maka-PI sa amin, ganun-ganun na lang, naka-screenshot sa amin eh. Holy Spirit daw, Holy Spirit sila. Galit sa akin dahil sinipa ko daw ang Holy Spirit. Pero tingnan mo ang karugtong, ang lulutong ng mga PI. Alam niyo ang PI sa mga hindi nakakalam yung put? Yun. Ang lulutong, pero Holy Spirit daw, may tungkod daw sila. See? Kung anong kahipokritahan niya. So bibigyan ng wisdom. Mauunawaan niya ang kalalim-lalimang sikreto ng mga kasulatan. At yun ay ibabahagi sa inyo. At ibinabahagi ngayon. Chapter 3 pa rin sa karugtong, verse 16. In those days, sa mga araw na yun, when your numbers have increased, kapag dumami na kayo, people will no longer mention the name of the idols. Hindi na ninyo bibigkasin ang mga Diyos-Diyosan. For the covenant of Yahweh will be in their minds and in their hearts, and always be remembered and will not be forgotten. Sa mga araw na yun, kapag sila ay dumami na ng dumami, hindi na nila bibigkasin ang pangalan ng mga Diyos-Diyosan, sapagkat ang banal na tipan ni Yahweh ay nasa kanilang puso, nasa kanilang kaisipan. Hindi nila ito makakalimutan at lagi nilang matatandaan. Yan ang sinasabi ng verse. Jeremiah chapter 3, verse 15. Jeremiah 31, verse 31. Pumbiang. Jeremiah 31, verse 31 hanggang 33 ang babasahin ko. Sa verse 31, the days are coming when I will revive my covenant anew with the deflected Israelites and the people of Judah, of the house of David. So ito yung binigay ko kanina, naulit lang. At kailan yan matutupad? At natutupad na nga ba? Kayo ang sumagot sa tanong na yan. Natutupad na nga ba? Na marirenew ang covenant tulad ng isinulat ni Prophet Jeremiah 1,000 taon bago muling isinulat ni John Revelator? Kasi sinulat ito ni Prophet Jeremiah, hindi pa nakakapture ng Babylon ang Israel, ang Jerusalem. 1,000 taon na ang nakakalipas. O sabihin natin daang-daang taon din ang lumipas ulit bago muling isinulat yan ni John Revelator. Yun yung binasa ko na Revelation 11 verse 19. The temple of Yahweh in the heavenly kingdom opened up, bumukas, binuksan, at ang Torah and Covenant ay sinariwa. It was renewed. At nagkaroon ng mga kulog at kidlat. Kaya kulang pa, Paul, ang sinasabi mo na pagsabog ng taal. Wala pa ang lindol, wala pa ang hailstorm. Aral ka muna bago mo ako sitahin. Magpaturo ka dyan sa Holy Spirit mo. Bakit ganyan ang turo sa'yo ng Holy Spirit mo? Tinatawaran mo ang nasusulat. Bulkang taal pala. Sasabihin mong sinungaling na ako, yan ang sinasabi sa'yo ng Holy Spirit mo. Eh wala pa nga yung lindol eh. So yan po mga kapatid. And by next year,
hopefully, matapos natin ang temple. Pagtulong-tulungan na po natin. Dahil yan lang naman ang hinihintay sa mga parameters. May itayo ang temple, maibangon ang kingdom. When the kingdom, the heavenly kingdom is proclaimed, then the end shall come. Darating ang katapusan. Ngayon, ano ang resulta ng covenant? Kingdom. Kung may kingdom, may king. So anong mangyayari? May kingdom, may king. Ito ang tanong. Sino ba talaga ang may karapatan maging king? Natutuwa ako't binasa ni Priest Leon kanina ang Genesis chapter 49 verse 10 to 12. The scepter will not depart from Judah. Hindi mawawala sa posisyon hindi mawawala kay Judah yung sentro ng hari. Nor the king's staff o yung tungkod, hindi po ito tungkol na ipil-ipil o madridi kakao. Hindi mawawala between his feet. The scepter will not depart from Judah, nor the king's staff from between his feet. Ito ang hindi nila naintindihan. Until the one to whom it belongs arrive. Hanggat hindi dumarating yung karapat-dapat na humawak niyan. At yung hahawak niyan, the obedience of the nation shall be on him. Ito, ayaw kong mag-claim nito. Pero kayo ang mag-unawa. Bakit kay Judah ang sentro? Sapagkat Judah is a king. Siya ang ruler over the people during the time. Bakit siya ang ruler? Siya ang king? Kasi siya ang panganay. Siya ang firstborn ni Jacob. Kaya sa kanya. Pero anong nasusulat sa Genesis pa lang? May darating at doon ipapasa ni Judah. Saan niyo matatagpuan na may pagpapasahan si Judah? Although alam natin si Judah ang panganay. Pero basahin niyo ang Jeremiah 31 verse 9. They will come with weeping. Darating sila na umiiyak. They will pray as I bring them back. I will lead them beside streams of water on a level path where they will not stumble, because I am a father to the Israelites, and Ephraim is my firstborn son. Ayan, si Ephraim ang naging firstborn son ng Abayahawa. So therefore, the kingship has been transferred to Ephraim. Yan ang sinasabi sa Genesis 49:10 na may darating at doon ipapasa ni Judah. Hanggat hindi dumarating yon na pagpapasahan ni Judah, ang setro ay nasa sa kanya. The kingship belongs to the tribe of Judah. Linyada na King David, etc., etc. Pababa. Tribe of Judah. Pero dahil sa blessing ni Jacob kay Ephraim, si Ephraim ang naging firstborn son, at yun ang kinilala ni Abayahawa dahil yun ang pinili ni Jacob. Diba? Nung marapit ng mamatay si Jacob, ipinatawag niya si Ephraim at si Manasseh. At sabi ni Joseph, ito po yung panganay, tinuturo si Manasseh. Pero ang ipinatong doon ni Jacob ay yung kanyang kaliwang kamay. Yung isa na andun, firstborn yung kanan. And it was Ephraim. So ibig sabihin, dahil si Ephraim na
ang naging panganay. The kingship na isang birthright now belongs to Ephraim. Pag hindi galing sa Ephraim, hindi yan magiging king. Hindi yan kikilalanin ng kahit isang tao na siya ay king. Nakikita nyo kung paano gumalaw ang spirit of the covenant. Hindi yan gagalaw sa isang tao lang. Kaya ako nung nagsimula, sabi nila sa akin ng mga tao, ikaw ang mensahero dito na sinasabi sa Maracay. Sabi ko, tumigil kayo dyan. Magkakasala tayo niyan. That is blasphemy. 6 months ang pinalipas ko. I asked for signs. Signs. Ako ba talaga? Then pagkalipas nun, natanggap ko na, oh sige, mensahero lang naman. Sabi ko, hindi ako magkakasala dyan. Dumating naman yung time. Alam mo, may sinasabing king eh. Sino ito? Ikaw ito eh. Sabi ko, naku, tumigil kayo dyan. Hindi, ikaw itong king eh. Ayokong tanggapin. Pero ang daming tao, actually, it's on my record, na naginip sila, hindi yan magkakakilala at pare-pareho ang kanilang mga panaginip. Ikaw ang king. Sabi ko, bahala kayo. Pero ulitin ko, nung ka na galing sa bibig ko na ako ang kilalanin ninyong king dahil ako ay ang magtungkod. Never kong ginawa yan. Puro ako tanggi, ayoko. Hindi sa nagpapakipot ako. Pero ayokong tanggapin dahil hindi ko hinangad na maging ganun. Kaya lahat ng palusot, lahat ng alibay, lahat ng pagtanggi, ginagawa ko. Pero hindi eh. Kumalat eh. Ang bilis. Kaya wala na akong nagawa, kundi tanggapin. Yan ang totoo. At dahil sa pagtanggap ko, ang daming samot-saring bumatikos. Ang daming bumatikos. Naandun yung pintasan ako physically. Andyan si Jovinil. Paano maging king yan, Banso? Paano maging king yan, Kalbo? Paano maging king yan, ganito? Paano maging king yan, ganire? Lahat ng pamimintas. Kaya sabi ko sa kanya, bago mo ako pintasan, tingnan mo muna si Prophet. Magsimula tayo, Prophet Elisha, yung pamalit kay Elijah. Sige, kutsain mo. Prophet Isaiah, sige, kutsain mo. At mismong ang Misaya, Banso, sige, kutsain mo, Jovinil. Then ang hinahanap mo ay Japhethite na king, mga 6-footer. Sorry ka. Sorry ka. Yan ang itinuro sa'yo ng Holy Spirit mo. Ang dami nilang puro claim ng Holy Spirit, pero iba-iba sila mismo nagkukontra ng mga sinasabi. So pinag-aaway-away sila ng Holy Spirit nila. Lahat sila nag-Holy Spirit, pero kung makapi ay tingnan nyo ang mga post, puro paninira. Yan ang turo ng Holy Spirit nila. Ito lang ang tandaan ninyo. Ako never na nag-claim sa tanang buhay ko, never kong claim na ako ay puspos ng Holy Spirit. Bagkos anong sinasabi ko sa inyo, testigo kayo dyan, saksi kayo dyan. Huwag ako ang tingnan ninyo, sapagkat ako'y tao lamang at ako'y nagkakasala din. Walang pinagkaiba kay King David. Nagkakasala din si King David. Pero nung sinabi ni King David na siya ay puspos ng Holy Spirit, makikita nyo lang yan sa kanyang mga decision making. So, sabi ko kanina, i-reveal ko na sa inyo kung sino tayo sa 12 tribes. We are the tribe of Ephraim.
And across the South China Sea is the tribe of Manasseh. Bakit ko nasabi? The tribe of Ephraim tayo. Tandaan natin na ang covenant niyan ang pinaka saligang batas, the constitution of the kingdom. So sa mga ganap ng nauunawaan yan, congratulations. Pero para doon sa mga baguhan, hayaan nyo ang mga priest na paulit-ulit mai-remind dyan hanggang sa maitanim sa ating mga puso't isipan. So yan naman ang sinabi ng ating alahayab na darating ang panahon na ang kanyang mga covenant laws ay isusulat sa puso at isipan ng bawat mamamayan ng kingdom. So we cannot do away with it. Sa ayaw man natin o sa gusto, obligado tayong mag-align sa covenant na yan na ibinigay sa atin, ibinigay sa ating mga ninuno. Ang mga magsasabi dyan sa mga nakikinig at may mga plano-plano, wala po kayong magagawa. Kung ano ang itinakda ay itinakda. Time will come. The kingdom of Ophir will have its diplomatic personality complete with diplomatic course. It will be defined as an enclave within the Republic of the Philippines. And it will be duly recognized by the government of the Philippines and by the United Nations sa ayaw at gusto ng sino man. Because naitakda na yan. Book of Revelation, the kingdom of this world, tinutukoy ang kingdom na sinimulan, has become the kingdom of Yahweh, the great transformation. And in the kingdom, what prevails? Righteousness and truth. Yeah. Basahin nyo man, wala siyang itinayo na sekta, wala siyang itinayong religion. So, it is not a church. Pangalawa, candlestick. Hindi po candle dahil never po na gumamit ng candle sa temple noon since the time of Solomon onwards. Anong ginagamit nila? Oil lamp. So may oil, hindi candle na itinitirik. So yan po ay kailangan i-correct. Pangalawa, pangatlo pala ito. May nasusulat doon na to the angel of the church in Philadelphia, right? Grabe po ang error. Sobrang pagkakamali ng translation na yan. Contextually makokorekt mo. Ang nagsasalita ay si King Yahweh at ang sinasabihan niya ay si John Revelator. Tama? To the angel of the church in Philadelphia, right? So Tagalogin natin, sa anghel ng church, simbahan sa Philadelphia, sulatan mo. Anong mali? Kung angel yun, bakit pinasusulatan kay John Revelator? Kung angel yun, hindi kakausapin na lang ni Isaiah Yahweh sa yun. Bakit kailangan niyang idaan kay John Revelator ang instruction para isulat ni John Revelator at ipabasa sa angel? Nakita niyo ang mali? Sobrang mali. Angel, kailangan magbasa ng isinulat ni John Revelator? So contextually, maling-mali ito.
ang sinasabihan po ay hindi angel. Ang totoong isinulat doon, to the guardian of the congregations in Philadelphia, right? Kaya pinasulatan kay John Revelator kasi tao yun, hindi angel. Kasi kung angel, hindi kailangang sulatan ni John Revelator. At hindi kailangang ibigay ni Messiah Hawasay ang instruction kay John Revelator para iparating sa angel. Tao po yun. Kung tatagalogin natin, sa nangangalaga ng kongregasyon o katipunan sa Philadelphia, sabihin mo ito. Isulat mo ito para sa kanya. So ginawang sekretary si John Revelator. Ipinasulat kay John Revelator ang mensahe para sa tagapangalaga ng kongregasyon sa Philadelphia. At ang magbabasa ng isinulat ni John Revelator ay ang tagapangalaga ng kongregasyon sa Philadelphia in the last days. Hindi po anghel ang magbabasa ng isinulat ni John Revelator. You see, kung paanong ginawang chapsoy ang binasa natin, ginawa nilang church para makapagtayo sila ng mga sekta-sekta. Pero ang totoo, hindi church. Congregation. Katipunan, pagtitipon ng mga tao. So mahaba pong journey ito. Gusto kong panoorin nyo ulit ang Two Witnesses at panoorin nyo kung ano ang nangyayari ngayon sa geopolitics. Sinabi ko noon na itong mga peke na Israelites na mga kano-kano ang itsura at mga asul-asul ang mata na umagaw sa Jerusalem ngayon, the fake Jews, ay palalayasin dyan. So, dulang madurog ang Jerusalem, palalayasin dyan. Bakit? Sinabi ng Messiah na walang bato na maiiwan sa kapwa bato kapag ni-recover na ang Jerusalem. Guguho lahat yan. Bakit? Mapupulpos yan eh. And I said, marami nagtanong sa akin noon, sino ang babawi niyan? Sagot ko, nandyan ang two witnesses. Sila ang mamumuna niyan. Nandyan ang Russia, nandyan ang China. Para muling buuhin ang teritoryo, ang Shemite territory. Maraming hindi naniwala sa akin. Pero ngayon, August 18. August 18. And as I speak sa inyo ngayon, nabubuo ang military alliance ng Russia at Palestine with one goal para palayasin itong mga fake Jews sa Jerusalem. A prophecy that I have pronounced and is now on its way to fulfillment. Happy Sabbath, mga kapatid. Ang mga magsasabi dyan sa mga nakikinig at may mga plano-plano, wala po kayong magagawa. Kung ano ang itinakda ay itinakda. Time will come. The kingdom of Ophir will have its diplomatic personality complete with diplomatic course. It will be defined as an enclave within the Republic of the Philippines. And it will be duly recognized by the government of the Philippines and by the United Nations sa ayaw at gusto ng sino man. Because naitakda na yan. Book of Revelation, the kingdom of this world, tinutukoy ang kingdom na sinimulan, has become the kingdom of Yahweh, the great transformation. And in the kingdom, what prevails? Righteousness and truth. Yeah. At kung may covenant at ipinatupad ang covenant, ang nabubuo po ay isang kingdom, hindi sekta. Kaya wag po kayong magkakamali.
May nag-a-accuse dyan, sekta yan, relihiyon yan. Hindi po. Dahil ang mga relihiyon at sekta, walang covenant. Wala po. Dahil ang covenant, spiritual covenant, ang output niyan is the heavenly kingdom. Kung may heavenly kingdom, then there is a king. May hari. Kaya nga nagkaroon ng King David Nagkaroon ng King Solomon, and so on, and so forth. Because of the covenant. Ang mga kings na yan, merong naging mga masamang kings dyan na nagkasala. Bakit? Sinalangsan nila ang covenant. Kaya ano ang nangyari? Kapahamakan. Kapag sinalangsan ang covenant, hindi sinunod, kapahamakan ang mangyayari dyan. Ngayon, itong sinasabi sa Book of Revelation na sa pagbubukas ng templo, marirenew ang covenant, ay hindi lang po yan sa Revelation na susulat. Na kay Jeremiah pa lang sinabi na yan. Jeremiah pa lang. Sa may mga Bible dyan, pasensya na, hindi pa namin may labas, pero we have only last 4. Psalms, Isaiah, Lamentations, yan na lang ang inaayos namin. I forgot the other one. Proverbs yata, yes. Then that will roll in the printing press. Jeremiah 31, ganito ang nasusulat. The days are coming when I will revive my covenant anew with the deflected Israelites and with the people of Judah of the house of David. So kung ang tinitingnan ninyo dyan ay yung version ng corrupted Bible, kinokorek ko ngayon, kinokorek namin ngayon, ito ang nilalaman. The days are coming when I will revive my covenant anew. Sasariwain ulit. Kanino? Sa deflected Israelites at saka sa people of Judah. Kasi nahati noon ang Israel. Merong tinatawag na deflected Israelites. Yan yung 10 tribes, 11 tribes. At saka yung tribe of Judah. Yan naging 11 yan kasi andun Manasseh and Ephraim sa deflected. So ang naiwan is Judah. Humalo kay Judah ang mga remnants, yung mga survivors ng tribe of Benjamin. Na-explain niya ni Priest Simri kung nag-a-attend kayo ng Torah study. So i-renew ni Abba ang covenant. Verse 32, it will be the same covenant which I have given to their ancestors when I took them out of Egypt. Yung covenant na ibinigay kay Moses nung inilabas sila sa Egypt, the same yun pa rin covenant na yun. Wala namang nagbago Yun pa rin. I-renew lang. Kasi yung old covenant, ayoko nga tawaging old kasi wala namang new. I-renew lang. I-revive ang ibig sabihin. Sasariwain. Nung panahon ni Moses, yung covenant niyan is a covenant written in lapis lazuli, which they have forgotten, though I was a father to them. Yan ang salita ni Abba Yahweh. Verse 33. But in the days to come, the laws of the renewed covenant that I will confirm with the remnant Israelites will be written in their minds and in their hearts. So pag ni-renew ang covenant, isusulat niya sa ating mga puso, sa ating mga isipan, in short, sa ating diwa. I will put my law in their minds
and write it in their hearts. Then I will be their alahayam, and they will be my people. Yan po ang nasusulat sa Jeremiah 31 hanggang 33. Ituloy natin, 34. Chapter 31 pa rin ha, verse 34. No longer will they teach their neighbor or say to one another, "Know Yahweh," because they will all know me, from the least of them to the greatest, declares Yahweh. Kapag naisulat na yan sa ating mga puso at isipan, sa ating diwa, hindi na natin kailangang turuan ang isa't isa. Bakit? Kasi nasa puso at diwa na natin eh. Doon na isinulat, hindi na sa stone na kagaya noon. Pero ang nilalaman ay the same covenant, walang binago. Paano ko nasabi na walang binago? Yun ang sabi ng Messiah eh. I did not come to change the laws. Wala akong binago. I have come to confirm them. Verse 35, Yahweh said, "He who appoints the sun to shine by day, who decrees the moon and the stars to shine at night, who stirs up the sea so that its waves roar, Yahweh the Alahayab is his name." Verse 36, only if these decrees vanish from my sight will Israel ever cease being a nation before me. Only if the heavens above can be measured and the foundations of the earth below be searched out will I reject all the descendants of the Israelites because of the sins they have done, declares Yahweh. Kapag nasugat mo na daw ang kalangitan, yung kalawakan, at nakalkal mo ang foundation ng earth, ng mundo, tsaka pa lang daw pwede niyang itakwil ang Israelites. Ibig sabihin, hindi niya itatakwil forever talaga ang Israelites. Remember, pag sinabing Israelites, alin yan? Nahati yan sa dalawa. Deflected Israelites at saka yung Judah. Yung Judah ang naiwan sa House of David. Jeremiah chapter 3 verse 15. Ito ang nasusulat. Then I will give you shepherds with a heart like my own heart, who will lead you with knowledge and understanding. Ibig sabihin, bibigyan kayo ng mga elders, bibigyan kayo ng mga leaders, bibigyan kayo ng mamumuno na ang kanyang puso ay katulad ng puso ni Abba Yahweh. At siya ay bibigyan ng kaalaman at pagkaunawa. So kung ang taong nagsasabi ay wala ng covenant, sinisipa ang covenant, at Holy Spirit daw ang sinasabi niya, pero kung maka-PI sa amin, ganun-ganun na lang, naka-screenshot sa amin eh. Holy Spirit daw, Holy Spirit sila. Galit sa akin dahil sinipa ko daw ang Holy Spirit. Pero tingnan mo ang karugtong, ang lulutong ng mga PI. Alam niyo ang PI sa mga hindi nakakalam yung put? Yun. Ang lulutong, pero Holy Spirit daw, may tungkod daw sila. See? Kung anong kahipokritahan niya. So bibigyan ng wisdom. Mauunawaan niya ang kalalim-lalimang sikreto ng mga kasulatan. At yun ay ibabahagi sa inyo. At ibinabahagi ngayon. Jeremiah chapter 3 pa rin sa karugtong, verse 16.
In those days, sa mga araw na yun, when your numbers have increased, kapag dumami na kayo, people will no longer mention the name of the idols. Hindi na ninyo bibigkasin ang mga Diyos-Diyosan. For the covenant of Yahweh will be in their minds and in their hearts, and always be remembered and will not be forgotten. Sa mga araw na yun, kapag sila ay dumami na ng dumami, hindi na nila bibigkasin ang pangalan ng mga Diyos-Diyosan, sapagkat ang banal na tipan ni Yahweh ay nasa kanilang puso, nasa kanilang kaisipan. Hindi nila ito makakalimutan at lagi nilang matatandaan. Yan ang sinasabi ng verse. Jeremiah chapter 3, verse 15. Jeremiah 31, verse 31. Pumpiang. Jeremiah 31, verse 31 hanggang 33 ang babasahin ko. Sa verse 31, the days are coming when I will revive my covenant anew with the deflected Israelites and the people of Judah, of the house of David. So ito yung binigay ko kanina, naulit lang. At kailan yan matutupad? At natutupad na nga ba? Kayo ang sumagot sa tanong na yan. Natutupad na nga ba? Na marirenew ang covenant tulad ng isinulat ni Prophet Jeremiah 1,000 taon bago muling isinulat ni John Revelator? Kasi sinulat ito ni Prophet Jeremiah, hindi pa nakakapture ng Babylon ang Israel, ang Jerusalem. 1,000 taon na ang nakakalipas. O sabihin natin daang-daang taon din ang lumipas ulit bago muling isinulat yan ni John Revelator. Yun yung binasa ko na Revelation 11 verse 19. The temple of Yahweh in the heavenly kingdom opened up, bumukas, binuksan, at ang Torah and covenant ay sinariwa. It was renewed. At nagkaroon ng mga kulog at kidlat. Kaya kulang pa, Paul, ang sinasabi mo na pagsabog ng taal. Wala pa ang lindol, wala pa ang hailstorm. Aral ka muna bago mo ako sitahin. Magpaturo ka dyan sa Holy Spirit mo. Bakit ganyan ang turo sa'yo ng Holy Spirit mo? Tinatawaran mo ang nasusulat. Burkang taal pala. Sasabihin mong sinungaling na ako, yan ang sinasabi sa'yo ng Holy Spirit mo. Eh wala pa nga yung lindol eh. So yan po mga kapatid. And by next year, hopefully, matapos natin ang temple. Pagtulong-tulungan na po natin. Dahil yan lang naman ang hinihintay sa mga parameters. May itayo ang temple, maibangon ang kingdom. When the kingdom, the heavenly kingdom is proclaimed, then the end shall come. Darating ang katapusan. Ngayon, ano ang resulta ng covenant? Kingdom. Kung may kingdom, may king. So anong mangyayari? May kingdom, may king. Ito ang tanong. Sino ba talaga ang may karapatan maging king? Natutuwa ako't binasa ni Priest Leon kanina ang Genesis chapter 49 verse 10 to 12. The scepter will not depart from Judah. Hindi mawawala sa posisyon, sa
hindi mawawala kay Judah yung sentro ng hari. Nor the king's staff, o yung tungkod. Hindi po ito tungkol na ipil-ipil o madridi kakao. Hindi mawawala between his feet. The scepter will not depart from Judah, nor the king's staff from between his feet. Ito ang hindi nila naintindihan. Until the one to whom it belongs arrive. Hanggat hindi dumarating yung karapat-dapat na humawak niyan. At yung hahawak niyan, the obedience of the nation shall be on him. Ito, ayaw kong mag-claim nito. Pero kayo ang mag-unawa. Bakit kay Judah ang sentro? Sapagkat Judah is a king. Siya ang ruler over the people during the time. Bakit siya ang ruler, siya ang king? Kasi siya ang panganay. Siya ang firstborn ni Jacob. Kaya sa kanya. Pero anong nasusulat sa Genesis pa lang? May darating at doon ipapasa ni Judah. Saan yung matatagpuan na may pagpapasahan si Judah? Although ang alam natin si Judah ang panganay, pero basahin nyo ang Jeremiah 31 verse 9. They will come with weeping. Darating sila na umiiyak. They will pray as I bring them back. I will lead them beside streams of water on a level path where they will not stumble, because I am a father to the Israelites, and Ephraim is my firstborn son. Ayan, si Ephraim ang naging firstborn son ng Abayahawa. So therefore, the kingship has been transferred to Ephraim. Yan ang sinasabi sa Genesis 49:10 na may darating at doon ipapasa ni Judah. Hanggat hindi dumarating yon na pagpapasahan ni Judah, ang sentro ay nasa sa kanya. The kingship belongs to the tribe of Judah. Linyada na King David, etc., etc. Pababa. Tribe of Judah. Pero dahil sa blessing ni Jacob kay Ephraim, si Ephraim ang naging firstborn son, at yun ang kinilala ni Abayahawa dahil yun ang pinili ni Jacob. Diba? Nung marapit ng mamatay si Jacob, ipinatawag niya si Ephraim at si Manasseh. At sabi ni Joseph, ito po yung panganay, tinuturo si Manasseh. Pero ang ipinatong doon ni Jacob ay yung kanyang kaliwang kamay. Yung isa na andun, firstborn yung kanan. And it was Ephraim. So ibig sabihin, dahil si Ephraim na ang naging panganay, the kingship na isang birthright now belongs to Ephraim. Pag hindi galing sa Ephraim, hindi yan magiging king. Hindi yan kikilalanin ng kahit isang tao na siya ay king. Makikita nyo kung paano gumalaw ang spirit of the covenant. Hindi yan gagalaw sa isang tao lang. Kaya ako nung nagsimula, sabi nila sa akin ng mga tao, ikaw ang mensahero dito na sinasabi sa Maracay. Sabi ko, tumigil kayo dyan. Magkakasala tayo niyan. That is blasphemy. 6 months ang pinalipas ko. I asked for signs. Signs. Ako ba talaga? Then pagkalipas nun, natanggap ko na, oh sige, mensahero lang naman. Sabi ko, ako magkakasala dyan. Dumating naman yung time. Alam mo, may sinasabing king eh. Sino ito? Ikaw ito eh. Sabi ko, naku, tumigil kayo dyan. Hindi, ikaw itong king eh. Ayaw kong tanggapin.
Pero ang daming tao, actually it's on my record, na naginip sila, hindi yan magkakakilala at pare-pareho ang kanilang mga panaginip. Ikaw ang king. Sabi ko, bahala kayo. Pero nung ka, ulitin ko, nung ka na galing sa bibig ko na ako ang kilalanin ninyong king dahil ako ay ang magtungkod, never kong ginawa yan. Puro ako tanggi, ayoko. Hindi sa nagpapakipot ako. Pero ayaw kong tanggapin dahil hindi ko hinangad na maging ganun. Kaya lahat ng palusot, lahat ng alibay, lahat ng pagtanggi, ginagawa ko. Pero hindi kumalat ang bilis. Kaya wala na akong nagawa, kundi tanggapin. Yan ang totoo. At dahil sa pagtanggap ko, ang daming samot-saring bumatikos. Ang daming bumatikos. Na andun yung pintasan ako physically. Andyan si Jovinil. Paano maging king yan, Banso? Paano maging king yan, Talbo? Paano maging king yan, ganito? Paano maging king yan, ganire? Lahat ng pamimintas. Kaya sabi ko sa kanya, bago mo ako pintasan, tingnan mo muna si Prophet, magsimula tayo, Prophet Elisha, yung pamalit kay Elijah. Sige, kutsain mo. Prophet Isaiah, sige, kutsain mo. At mismong ang Misaya, Banso, sige, kutsain mo, Jovinil. Dahil ang hinahanap mo ay Japhethite na king, mga 6-footer. Sorry ka. Sorry ka. Yan ang itinuro sa'yo ng Holy Spirit mo. Ang dami nilang puro claim ng Holy Spirit, pero iba-iba sila mismo nagkukontra ng mga sinasabi. So pinag-aaway-away sila ng Holy Spirit nila. Lahat sila nag-Holy Spirit, pero kung makapi ay tingnan nyo ang mga post, puro paninira. Yan ang turo ng Holy Spirit nila. Ito lang ang tandaan ninyo. Ako never na nag-claim sa tanang buhay ko, never kong claim na ako ay puspos ng Holy Spirit. Bagkos anong sinasabi ko sa inyo, testigo kayo dyan, saksi kayo dyan. Huwag ako ang tingnan ninyo, sapagkat ako'y tao lamang at ako'y nagkakasala din. Walang pinagkaiba kay King David. Nagkakasala din si King David. Pero nung sinabi ni King David na siya ay puspos ng Holy Spirit, makikita nyo lang yan sa kanyang mga decision making. So, sabi ko kanina, i-reveal ko na sa inyo kung sino tayo sa 12 tribes. We are the tribe of Ephraim, and across the South China Sea is the tribe of Manasseh. Bakit ko nasabi? The tribe of Ephraim tayo. Isaiah 31, ganito ang nasusulat. The days are coming when I will revive my covenant anew with the deflected Israelites and with the people of Judah of the house of David. So kung ang tinitingnan ninyo dyan ay yung version ng corrupted Bible, kinokorek ko ngayon, kinokorek namin ngayon. Ito ang nilalaman. The days are coming when I will revive my covenant anew. Sasariwain ulit. Kanino? Sa deflected Israelites at saka sa people of Judah. Kasi nahati noon ang Israel.
Merong tinatawag na deflected Israelites. Yan yung 10 tribes, 11 tribes, at saka yung tribe of Judah. Kaya naging 11 yun kasi andun Manasseh and Ephraim sa deflected. So ang naiwan is Judah. Humalo kay Judah ang mga remnants, yung mga survivors ng tribe of Benjamin. Na-explain niya ni Priest Simri kung nag-attend kayo ng Torah study. So i-renew ni Abba ang covenant. Verse 32, it will be the same covenant which I have given to their ancestors when I took them out of Egypt. Yung covenant na ibinigay kay Moses nung inilabas sila sa Egypt, the same yun pa rin covenant na yun. Wala namang nagbago eh. Yun pa rin, i-renew lang. Kasi yung old covenant, ayoko nga tawaging old kasi wala namang new. I-renew lang. I-revive ang ibig sabihin, sasariwain. Nung panahon ni Moses, yung covenant niyan is a covenant written in lapis lazuli, which they have forgotten, though I was a father to them. Yan ang salita ni Abba Yahweh. Verse 33, but in the days to come, the laws of the renewed covenant that I will confirm with the remnant Israelites will be written in their minds and in their hearts. So pag ni-renew ang covenant, isusulat niya sa ating mga puso, sa ating mga isipan, in short, sa ating diwa. I will put my law in their minds and write it in their hearts. Then I will be their Alahayah, and they will be my people. Yan po ang nasusulat sa Jeremiah 31 hanggang 33. Ituloy natin 34. Chapter 31 pa rin ha, verse 34. No longer will they teach their neighbor or say to one another, know Yahweh, because they will all know me, from the least of them to the greatest, declares Yahweh. Kapag naisulat na yan sa ating mga puso at isipan, sa ating diwa, hindi na natin kailangang turuan ang isa't isa. Bakit? Kasi nasa puso at diwa na natin eh. Doon na isinulat, hindi na sa stone na kagaya noon. Pero ang nilalaman ay the same covenant, walang binago. Paano ko nasabi na walang binago? Yun ang sabi ng Messiah eh. I did not come to change the laws. Wala akong binago. I have come to confirm them. Verse 35, Yahweh said, He who appoints the sun to shine by day, who decrees the moon and the stars to shine at night, who stirs up the sea so that its waves roar, Yahweh the Alahayah is His name. Verse 36, only if these decrees vanish from my sight will Israel ever cease being a nation before me. Only if the heavens above can be measured and the foundations of the earth below be searched out will I reject all the descendants of the Israelites because of the sins they have done, declares Yahweh. Kapag nasugat mo na daw ang kalangitan, yung kalawakan, at nakalkal mo ang foundation ng earth, ng mundo, tsaka pa lang daw pwede niyang itakwil ang Israelites. Ibig sabihin, hindi niya itatakwil forever talaga
ang Israelites. Remember, pag sinabing Israelites, alin yan? Nahati yan sa dalawa. Deflected Israelites at saka yung Judah. Yung Judah ang naiwan sa House of David. Jeremiah chapter 3 verse 15. Ito ang nasusulat. Then I will give you shepherds with a heart like my own heart, who will lead you with knowledge and understanding. Ibig sabihin, bibigyan kayo ng mga elders, bibigyan kayo ng mga leaders, bibigyan kayo ng mamumuno na ang kanyang puso ay katulad ng puso ni Abba Yahweh. At siya ay bibigyan ng kaalaman at pagkaunawa. So kung ang taong nagsasabi ay wala ng covenant, sinisipa ang covenant, at Holy Spirit daw ang sinasabi niya, pero kung maka-PI sa amin, ganun-ganun na lang, naka-screenshot sa amin eh. Holy Spirit daw, Holy Spirit sila. Galit sa akin dahil sinipa ko daw ang Holy Spirit. Pero tingnan mo ang karugtong, ang lulutong ng mga PI. Ano niya ang PI sa mga hindi nakakalam yung put? Yun. Ang lulutong, pero Holy Spirit daw, may tungkod daw sila. See? Kung anong kahipokritahan niya. So bibigyan ng wisdom. Mauunawaan niya ang kalalim-lalimang sikreto ng mga kasulatan. At yun ay ibabahagi sa inyo. At ibinabahagi ngayon. Chapter 3 pa rin, sa karugtong, verse 16. In those days, sa mga araw na yun, when your numbers have increased, kapag dumami na kayo, people will no longer mention the name of the idols. Hindi na ninyo bibigkasin ang mga Diyos-Diyosan. For the covenant of Yahweh will be in their minds and in their hearts, and always be remembered and will not be forgotten. Sa mga araw na yun, kapag sila ay dumami na ng dumami, hindi na nila bibigkasin ang pangalan ng mga Diyos-Diyosan, sapagkat ang banal na tipan ni Yahweh ay nasa kanilang puso, nasa kanilang kaisipan. Hindi nila ito makakalimutan at lagi nilang matatandaan. Yan ang sinasabi ng verse. Jeremiah chapter 3 verse 15. Jeremiah 31 verse 31. Pumbiang. Jeremiah 31 verse 31 hanggang 33 ang babasahin ko. Sa verse 31, the days are coming when I will revive my covenant anew with the deflected Israelites and the people of Judah, of the house of David. So ito yung binigay ko kanina, naulit lang. At kailan yan matutupad? At natutupad na nga ba? Kayo ang sumagot sa tanong na yan. Natutupad na nga ba? Na marirenew ang covenant tulad ng isinulat ni Prophet Jeremiah 1,000 taon bago muling isinulat ni John Revelator? Kasi sinulat ito ni Prophet Jeremiah, hindi pa nakakapture ng Babylon ang Israel, ang Jerusalem. 1,000 taon na ang nakakalipas. O sabihin natin daang-daang taon din ang lumipas ulit bago muling isinulat yan ni John Revelator. Yun yung binasa ko na Revelation 11 verse 19. The temple of Yahweh in the heavenly kingdom opened up, bumukas, binuksan, at ang Torah and covenant ay sinariwa. It was renewed.
at nagkaroon ng mga kulog at kidlat. Kaya kulang pa, Paul, ang sinasabi mo na pagsabog ng taal. Wala pa ang lindol, wala pa ang hailstorm. Aral ka muna bago mo ako sitahin. Magpaturo ka dyan sa Holy Spirit mo. Bakit ganyan ang turo sa'yo ng Holy Spirit mo? Tinatawaran mo ang nasusulat. Bulkang taal pala. Sasabihin mo, sinungaling na ako. Yan ang sinasabi sa'yo ng Holy Spirit mo. Eh wala pa nga yung lindol eh. So yan po mga kapatid. And by next year, hopefully, matapos natin ang temple. Pagtulong-tulungan na po natin. Dahil yan lang naman ang hinihintay sa mga parameters. May itayo ang temple, maibangon ang kingdom. When the kingdom, the heavenly kingdom is proclaimed, then the end shall come. Darating ang katapusan. Ngayon, ano ang resulta ng covenant? Kingdom. Kung may kingdom, may king. So anong mangyayari? May kingdom, may king. Ito ang tanong. Sino ba talaga ang may karapatan maging king? Natutuwa ako't binasa ni Priest Leon kanina ang Genesis chapter 49 verse 10 to 12. The scepter will not depart from Judah. Hindi mawawala sa posisyon hindi mawawala kay Judah yung setro ng hari. Nor the king's staff o yung tungkod. Hindi po ito tungkol na ipil-ipil o madridi kakao. Hindi mawawala between his feet. The scepter will not depart from Judah, nor the king's staff from between his feet. Ito ang hindi nila naintindihan. Until the one to whom it belongs arrive. Hanggat hindi dumarating. Yung karpat dapat na humawak niyan. At yung hahawak niyan, the obedience of the nation shall be on him. Ito ayaw kong mag-claim nito. Pero kayo ang mag-unawa. Bakit kay Judah ang setro? Sapagkat Judah is a king. Siya ang ruler over the people during the time. Bakit siya ang ruler? Siya ang king? Kasi siya ang panganay. Siya ang firstborn ni Jacob. Kaya sa kanya. Pero anong nasusulat sa Genesis pa lang? May darating at doon ipapasa ni Judah. Saan yung matatagpuan na may pagpapasahan si Judah? Although alam natin si Judah ang panganay. Pero basahin nyo ang Jeremiah 31 verse 9. They will come with weeping. Darating sila na umiiyak. They will pray as I bring them back. I will lead them beside streams of water on a level path where they will not stumble, because I am a father to the Israelites, and Ephraim is my firstborn son. Ayan, si Ephraim ang naging firstborn son ng Abayahawa. So therefore, the kingship has been transferred to Ephraim. Yan ang sinasabi sa Genesis 49:10 na may darating at doon ipapasa ni Judah. Hanggat hindi dumarating yon na pagpapasahan ni Judah, ang setro ay nasa sa kanya. The kingship belongs to the tribe of Judah. Linyada na King David, etc., etc. Pababa. Tribe of Judah.
Pero dahil sa blessing ni Jacob kay Ephraim, si Ephraim ang naging firstborn son. At yun ang kinilala ni Abayahawa dahil yun ang pinili ni Jacob. Diba? Nung malapit ng mamatay, si Jacob, ipinatawag niya si Ephraim at si Manasseh. At sabi ni Joseph, ito po yung panganay, tinuturo si Manasseh. Pero ang ipinatong doon ni Jacob ay yung kanyang kaliwang kamay. Yung isa na andun, firstborn yung kanan. And it was Ephraim. So ibig sabihin, dahil si Ephraim na ang naging panganay, the kingship na isang birthright now belongs to Ephraim. Pag hindi galing sa Ephraim, hindi yan magiging king. Hindi yan kikilalanin ng kahit isang tao na siya ay king. Makikita nyo kung paano gumalaw ang spirit of the covenant. Hindi yan gagalaw sa isang tao lang. Kaya ako nung nagsimula, sabi nila sa akin ng mga tao, ikaw ang mensahero dito na sinasabi sa Maracay. Sabi ko, tumigil kayo dyan. Magkakasala tayo niyan. That is blasphemy. 6 months ang pinalipas ko. I asked for signs. Signs. Ako ba talaga? Then pagkalipas nun, natanggap ko na, sige, mensahero lang naman. Sabi ko, di ako magkakasala dyan. Dumating naman yung time. Alam mo, may sinasabing king eh. Sino ito? Ikaw ito eh. Sabi ko, naku, tumigil kayo dyan. Hindi, ikaw itong king eh. Ayokong tanggapin. Pero ang daming tao, actually, it's on my record, na naginip sila, hindi yan magkakakilala at pare-pareho ang kanilang mga panaginip. Ikaw ang king. Sabi ko, bahala kayo. Pero ulitin ko, nung ka na galing sa bibig ko na ako ang kilalanin ninyong king dahil ako ay ang magtungkod, never kong ginawa yan. Puro ako tanggi, ayoko. Hindi sa nagpapakipot ako. Pero ayokong tanggapin dahil hindi ko hinangad na maging ganun. Kaya lahat ng palusot, lahat ng alibay, lahat ng pagtanggi, ginagawa ko. Pero hindi eh. Kumalat eh. Ang bilis. Kaya wala na akong nagawa, kundi tanggapin. Yan ang totoo. At dahil sa pagtanggap ko, ang daming samot-saring bumatikos. Ang daming bumatikos. Naandun yung pintasan ako physically. Andyan si Jovinil. Paano maging king yan, Banso? Paano maging king yan, Talbo? Paano maging king yan, ganito? Paano maging king yan, ganire? Lahat ng pamimintas. Kaya sabi ko sa kanya, bago mo ako pintasan, tingnan mo muna si Prophet. Magsimula tayo, Prophet Elisha, yung pamalit kay Elijah. Sige, kutsain mo. Prophet Isaiah, sige, kutsain mo. At mismong ang Misaya, Banso, sige, kutsain mo, Juvenil. Then ang hinahanap mo ay Japhethite na king, mga 6-footer. Sorry ka. Sorry ka. Yan ang itinuro sa'yo ng Holy Spirit mo. Ang dami nilang puro claim ng Holy Spirit, pero iba-iba sila mismo nagkukontra ng mga sinasabi. So pinag-aaway-away sila ng Holy Spirit nila. Lahat sila nag-Holy Spirit, pero kung makapi ay tingnan nyo ang mga post, puro paninira. Yan ang turo ng Holy Spirit nila. Ito lang ang tandaan ninyo.
Ako never na nag-claim sa tanang buhay ko, never kong claim na ako ay puspos ng Holy Spirit. Bagkos anong sinasabi ko sa inyo, testigo kayo dyan, saksi kayo dyan. Huwag ako ang tingnan ninyo sapagkat ako'y tao lamang at ako'y nagkakasala din. Walang pinagkaiba kay King David. Nagkakasala din si King David. Pero nung sinabi ni King David na siya ay puspos ng Holy Spirit, makikita nyo lang yan sa kanyang mga decision making. So, sabi ko kanina, i-reveal ko na sa inyo kung sino tayo sa 12 tribes. We are the tribe of Ephraim, and across the South China Sea is the tribe of Manasseh. Bakit ko nasabi? The tribe of Ephraim tayo. Sinabi ko noon na itong mga peke na Israelites na mga kano-kano ang itsura at mga asul-asul ang mata na umagaw sa Jerusalem ngayon, the fake Jews, ay palalayasin dyan. So, dulang madurog ang Jerusalem, palalayasin dyan. Bakit? Sinabi ng Misaya na walang bato na maiiwan sa kapwa bato kapag nirecover na ang Jerusalem. Guguho lahat yan. Bakit? Mapupulbos yan eh. And I said, marami nang tanong sa akin noon, sino ang babawin yan? Sagot ko, nandyan ang two witnesses. Sila ang mangunguna niyan. Nandyan ang Russia, nandyan ang China. Para muling buuhin ang teritoryo, ang Shemite territory. Maraming hindi naniwala sa akin. Pero ngayon, August 18, and as I speak sa inyo ngayon, nabubuo ang military alliance ng Russia at Palestine with one goal, para palayasin itong mga fake Jews sa Jerusalem. A prophecy that I have pronounced and is now on its way to fulfillment. At ang kingship ay isang birthright ng isang firstborn. Dito sumibol sa atin, dito na-revive ang covenant that establishes the kingdom. And so therefore, we are the tribe of Ephraim. Ngayon, kilalanin ninyo ang mga sarili nyo. Ipinakita na ng kasulatan. Inireveal na. Binabasa nila yan noon, pero hindi nila naunawaan. Ako kagabi ko lang din naunawaan. Dahil lahat ng bagay ay may panahon. Nasa Ecclesiastes din yan. A time for planting, a time for reaping, a time to embrace, and a time to release. A time to be born and a time to die.